Alam mo ba na ang tunay na pagkatao ng isang tao hindi mo makikita sa harap ng maraming tao, kundi sa mga oras na walang nakakakita? Kaibigan, napakaraming tao ang bihasa sa pagpepeke. Marunong ngumiti, marunong makisama, marunong magkunwaring mabait. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may tinatagong pagkatao. Isang ugaling hindi basta lumalabas, maliban na lang kung pipilitin ng pagkakataon. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 paraan para malaman ang totoong ugali ng isang tao batay sa sinaunang karunungan ng Stoicism at sa mga obserbasyon mula sa totoong buhay. Kung gusto mong makaiwas sa pagkakamaling magtiwala sa maling tao o gusto mong mas makilala ang isang kaibigan, partner o katrabaho, ito ang video para sa iyo. Tara, palalimin natin ang pagtingin. Baka yung taong akala mong mabait, hindi pala. 1. Obserbahan kung paano siya mag-react sa hindi. Sabi ni Epictetus, ang tunay na lakas ay makikita hindi sa paraan ng pag-oo, kundi sa pagtanggap ng pagtanggi. Kaibigan, ang pinakamabilis na paraan para malaman ang ugali ng isang tao ay sabihin mo sa kanya ang salitang hindi. Hindi mo kailangang makipagtalo. Simple lang, humindi ka sa pabor niya. Tumanggi ka sa hinihingi niya. Tingnan mo kung paano siya mag-react. Ang taong may mabuting asal, uunawa. Hindi siya magmamadaling magalit. Hindi siya magtatampo. Pero ang taong spoiled, entitled o manipulative, doon lalabas ang totoo niyang kulay. Marahil tatahimik siya, pero mananahimik ng may galit. O kaya naman biglang manlalamig o magpaparinig. Minsan, ang isang simple at mahinahong hindi ay mas makapangyarihan kaysa daan-daang oo. Dahil dito mo makikita kung kaya ba niyang irespeto ang hangganan mo. Stoic lesson. Ang taong hindi marunong tumanggap ng hindi ay hindi rin marunong magbigay ng respeto. 2. Tingnan kung paano siya tratuhin ang mas mababa sa kanya. Sabi ni Seneca, ang tunay na Ginoo ay mabait hindi lamang sa mga kapantay niya, kundi lalo na sa mas mababa. Napakadali maging magalang sa boss. Madaling ngumiti sa taong may pera. Madaling magpanggap na mabait sa mga may kapangyarihan. Pero ang tanong, paano niya tratuhin ang waiter, ang janitor, ang kahera sa grocery? Kung binabastos niya ang mga taong sa tingin niya ay wala namang magagawa sa kanya, doon mo makikita ang tunay na karakter niya. Kahit gaano pa siya ka-charming sa'yo, kung mapangmata siya sa iba, darating ang araw na ikaw rin ay mamaliitin niya. Stoic lens. Sa mata ng isang stoic, pantay-pantay ang lahat, hindi hadlang ang estado sa paggalang. 3. Obserbahan kung paano siya kumilos kapag walang nakatingin. Sa Stoic philosophy, may isang malalim na prinsipyo. Arete o kabutihang asal na ginagawa hindi dahil may gantimpala, kundi dahil ito'y tama. Kung gusto mong makilala ang ugali ng isang tao, panoorin mo kung paano siya kumilos kapag walang reward at walang nakakakita. Binabalik ba niya ang sobra sa sukli? Tinutulungan ba niya ang iba kahit walang kapalit? Ginagawa ba niya ang tama kahit hindi siya makikilala? Ang taong mabuti lang kapag may nakakakita ay mabait dahil sa imahe, hindi dahil sa puso. Stoic insight. Ang tunay na virtue ay ginagawa kahit walang audience, dahil ang mabuti ay mabuti sa sarili nito. 4. Pakinggan kung paano siya magsalita tungkol sa ibang tao. Pansinin mo kung paano siya magkwento. Madalas ba siyang magreklamo tungkol sa ibang tao? Mahilig ba siyang manira, mambatikos, o magpakalat ng tsismis? Nagpapatawa ba siya sa paninira ng iba? Tandaan mo to,
Ang taong mahilig magkwento ng masama tungkol sa iba sa harap mo ay malamang nagsasalita rin ng masama tungkol sa iyo sa harap ng iba. Sabi ni Marcus Aurelius, bantayan mo ang mga salitang lumalabas sa iyong bibig sapagkat dito nakikita ang kalinisan ng iyong isipan. Stoic Principle. Kung gusto mong makilala ang puso ng isang tao, makinig ka sa bibig niya. 5. Tingnan kung paano siya magalit. Sabi ng Stoics, ang galit ay isang uri ng kahinaan. He who angers you, controls you. Ang ugali ng tao, mas lumalabas kapag galit siya kaysa kapag masaya siya. Ang tanong, paano siya magalit? Sumisigaw ba siya? Nang aalipusta ba siya? Nagwawala ba? Sinisira ang gamit? O kaya naman tahimik pero mapanakit sa salita? Ang taong marunong magalit ng may disiplina ay isang taong may kontrol sa sarili. Pero ang taong nilalamon ng damdamin niya kapag mainit ang ulo ay isang taong hindi patapos sa sarili niyang emosyon. Stoic Reflection. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang hindi magpadala sa init ng ulo. 6. Alamin kung marunong siyang umamin ng mali. Isa sa pinakabihirang katangian ngayon, ang pagpapakumbaba. Marunong ba siyang humingi ng tawad? Tinatanggap ba niya ang pagkakamali niya? O laging may dinadahilan? Pinapasa ba niya ang sisi sa iba? Kaibigan, ang taong hindi marunong umako ng responsibilidad ay hindi pwedeng pagkatiwalaan. Sabi ni Zeno, ang ama ng Stoicism, the wise man is never afraid to say, I was wrong. Sa Stoicism, ang pagkakamali ay hindi kahihiyan. Ito ay pagkakataon para tumino, para tumibay, at para lumago. Stoic Principle. Ang taong marunong umamin ng mali ay mas may dangal kaysa sa taong laging gusto'y tama. 7. Tingnan kung paano siya mag-isang harapin ang problema. At ito ang panghuli at pinakamalalim na pagsubok. Paano siya mag-isang humaharap sa problema? Tumitigil ba siya agad kapag nahirapan? Nagkakandawala ba siya sa panic? Humihingi ba siya agad ng saklolo kahit kaya naman? O kaya naman marunong siyang huminga, mag-isip at tumayo ng tahimik? Ang ugali ng tao lumalabas sa hirap. Sa panahon ng krisis, doon mo makikilala kung sino ang maaasahan at sino ang magpapaasa. Sabi nga ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Stoic Realization. Sa oras ng pagsubok, doon mo makikita kung sino ang tunay na matatag. Kaibigan, huwag kang basta-basta maniwala sa mabubulaklak na salita. Huwag kang magpapalinlang sa galing makipag-usap, sa lambing, sa image, sa social media. Ang totoong ugali ng tao ay hindi nakikita sa panlabas, kundi sa galaw, sa reaksyon, sa katahimikan, at sa kung paano siya mag-isang kumilos kapag walang ibang nanonood. Kung gusto mong protektahan ang sarili mo, ang tiwala mo, at ang kapayapaan mo, maging mapagmasid, huwag maging mapanghusga, pero maging matalino sa pagpili ng pagkakatiwalaan. Sabi nga ng mga Stoic, don't tell me who they are, show me how they live. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment, at i-share sa mga taong mahalaga sa iyo. At kung gusto mong matuto pa ng mga aral ng Stoicism sa wikang Tagalog, subscribe ka na sa Pinoy Stoicism, ang tahanan ng kalmadong pag-iisip sa panahon ng kaguluhan. Hanggang sa muli, manatiling tahimik pero matatag.